Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jonas. Taong 1995, probinsya ng Masbate. Sa isang liblib na lugar sa Masbate naninirahan si Jonas kasama ang asawang si Mia. Bagong magkasama pa lamang ang mag-asawa, nakikitira lamang ang dalawa sa tahanan ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Jazz. Anak, kailan niyo balak bumukod ng asawa mo? Mas mainam na may sarili kayong bahay. Para naman alam niyo ang mga gastusin niyo. Wika ni Nanay Jazz. Mag-iipon pa lang po ko na ng mga kahoy panggawa ng bahay namin eh. Kahit barong-barong lang, ayos na po yun. Tugon ni Jonas. Aba oo naman. Basta may masisilungan. Kami naman noon ng papa mo. Ganyan din. Tulungan lang ang kailangan. Kaya naman dapat lang magsumikap ka. Lalo pat buntis na yung asawa mo. Muling wika ng ina. Yun nga po eh. Hirap pa naman po lalo na't kailangan ko ding mag-ipon ng pera para sa panganganak ni Mia. Tugon nito. Natahimik na lamang ang binata at ilang sandali pa. Dumating na din ang asawa galing sa kapitbahay. O Nay, kamusta po? Ano pong pinag-uusapan niyo ni Jonas? Tanong ni Mia. Pinag-uusapan namin ang pagpapagawa niyo ng bahay at pag-iipon nitong asawa mo. Dahil buntis ka at kailangan niyo ng ipon. Lalo na't manganganak ka. Tugon ni Nanay Jazz. Napatango na lamang si Mia sa sinabi ng ina ng asawa. Anay, may dala po pala akong pansit. Kain po tayo. Wika ni Mia. Kaagad nitong nilagay ang dalang pansit sa isang plato. Saan naman ang galing ang pansit na dala mo, iha? Dapat hindi ka kagad tumatanggap ng bigay. Lalo na't buntis ka. Puna ni Nanay Jazz. Kay Mayor po, binigay niya sa akin kanina. Nakita niya po ako naglalako ng bibingka kasama si Aling Dolores. Tugon ni Mia. Mayor? Aba, kailan pa yun nagkaroon ng pakialam sa mga nasasakupan niya? Tanong ni Jonas. Napailing na lamang ito sa sinabi ng asawa. Apa, nakakabanibago naman. Buhat ng maupo yan bilang mayor Nakalimutan na ang ipinangako sa mga tao noong nangangampanya pa lamang siya. Wika ni Nanay Jazz. Baka po dahil malapit na ang eleksyon, kaya ganun. Tugon ni Mia. Ay nako, ayan na naman siya. Magaling lang kapag eleksyon. Pero kapag tapos na kakalimutan na ulit ang mga tao. Dagdag ni Jonas. Ano ka ba, mahal? Ayos na yun. Ang mahalaga nakikinabang tayo. Bahala na siya kung kalimutan tayo. Lahat naman ganun Ang importante, nabiyayaan tayo. At hanggat may natatanggap, sulitin na natin. Wika ni Mia. Sa bagay, may punto itong asawa mo. Mas mainam nga na sulitin na natin at kung ano man ang ibigay tanggapin na lang natin. Wala namang masama. Wika ni Nanay Jazz.
Matapos ang usapan na mag-anak, sabay-sabay nang kumain ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Mia. Ang sakit ng tiyan ko. Teka, dugo. Wika ni Mia. Nagulat ang mga ito nang makita ang dugo sa hita ng dalaga. Teka, dalhin natin siya sa center. Baka mapano ang apo ko. Diyos ko naman, ano bang nangyayari sa'yo, Mia? Nag-aalalang wika ni Nanay Jazz. Dali-dali namang binuhat ni Jonas ang asawa. Mabilis itong nakatawag na masasakyan. Dinala ang asawa sa malapit na center. Mabuti na lang na mga oras na yon, meron pang doktor na naka-duty. Kaya kagad naasikaso si Mia. Labis ang kabang nararamdaman ni Jonas na mga oras na yon dahil sa pag-aalala sa mag-ina. Nay, ano kayang nangyari kay Mia? Bigla na lang siyang dinugo eh. Nag-aalala ako para sa kalagayan nila. Wika ni Jonas. May awa ang Diyos, anak. Huwag kang mag-iisip ng masama. Maging positibo lang tayo. Tugon ni Nanay Jazz. Ilang sandali pa. Lumabas na ang doktor at kinausap ang mag-ina. Laking pasalamat naman ni Jonas dahil ligtas na si Mia at ang magiging anak. Salamat naman at hindi napahamak ang anak at asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling may nangyari sa kanilang masama eh. Wika ni Jonas. Anak, may nireseta ang doktor na kailangang inuwi ng asawa mo. Bilhin mo na kagad yon. Lalo na't mahina ang kapit ng apo ko. Ano mang oras pwede na itong malaglag kaya dapat na ingatan ng asawa mo. Hindi biro ang sinasabi ng doktor. Paalala ni Nanay Jazz. Kaagad namang bumili si Jonas ng mga nireseta sa kanila ng doktor. Nang araw ding yon, kaagad pinauwi ang mga ito at mula noon, naging maingat si Jonas sa mag-ina. Palagi niya itong binabantayan. Mas lalong nagsumikap sa buhay ang binata. Hindi nito hinayaan na kumilos ang asawa sa tahanan. Palagi namang nakaagapay si Nanay Jazz sa manugang. Laking pasasalamat ni Jonas dahil meron siyang ina na naging katuwang sa pag-aalaga sa asawa sa tuwing pumapasok ng trabaho. Isang araw naglako ng biko si Nanay Jazz at pagka-uwi. Naabutang naglalaba si Mia kaya naman kagad itong pinagsabihan. Anay, nandyan na po pala kayo. Nagluto po ko ng pananghalian. Alam ko naman po na pagod ka sa paglalako kaya naman nag-asikaso na ako. Wika ni Mia. Napahilamos na lamang ang ginang. Naku naman, Mia. Huwag ka na nga kumilos dito sa bahay at baka mapano ka pa. Lalo na ang bata sa sinapupunan mo. Kaya ko naman magluto pagkarating at bakit naglalaba ka? Hindi ba't bili ng doktor na huwag ka masyadong magkikilos? Dahil mahina ang kapit ng apo ko. Wika ni Nanay Jazz. Napayuko na lamang si Mia sa sinabi ng binan. Kasi nay, nahihiya na po ako sa inyo. Palagi na lang po ikaw ang kumikilos dito sa bahay. Hindi naman po ako baldado para hindi kumilos At isa pa, pagod na po kayo ni Jonas sa pagtatrabaho. Ayoko naman pong iasa sa inyo yung pagluluto at paglalaba. Gayong kaya ko naman. Tugon ni Mia.
kung bata ka. Ayos lang yon. Dahil alam naman namin ang sitwasyon mo. Bumawi ka na lang kapag nanganak ka na. Sa ngayon, Iha, lahat ng bili namin, sundin mo kesa naman mapahama kayo ng apo ko. Mas magiging malaking problema yon. Muling wika ng biyenan. Hindi lang po talaga ako sanay na palaging nakahiga at walang ginagawa sa bahay, Nay. Parang mas lalo po ako magkakasakit eh. Tugon ni Mia. Kung ganon, maglakad-lakad ka sa labas ng bahay. Makipag-usap ka sa mga kapitbahay. Basta wag ka lang lalayo. Wika ni Nanay Jazz. Napatango na lamang si Mia. Sinunod na lamang nito ang sinasabi ng biyenan. Dahil alam niya na para sa ikabubuti ang sinasabi ni Nanay Jazz. Hindi na naituloy pa ni Mia ang lalabhan dahil ang biyenanan nito ang nagpatuloy. Ilang sandali pa ang lumipas. Habang kumakain ay bigla na lang dumating si William, ang mayor sa lugar. O Mayor, napadalaw po yata kayo dito sa bahay. Ano pong may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ni Mia. Magandang araw sa inyo, Aling Jazz, at sa iyo, Mia. May dala akong mga prutas tsaka grocery para sa inyo. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mia. Kaya naman napagpasyahan ko na magbigay ng konting tulong sa inyo. Wika ni William. Nako, maraming salamat po, Mayor. Malaking bagay po ito para sa amin. Pasok po kayo. Pasensya na at maliit lang po ang aming tahanan. Tugon ni Nanay Jazz. Napangiti naman ang mayor at iniabot nito ang mga dala sa dalawa. Kung may kailangan pa kayo para sa pagbubuntis ni Mia, huwag kayong mag-aatubiling lumapit sa akin. Bilang mayor ng bayang ito, obligasyon kong tulungan ang mga nasasakupan ko na nangangailangan. Muling wika ni William. Naku, maraming salamat po sa alok nyo. Nakakahiya naman po kung iaasa namin sa iyo mga pangangailangan ko. Tugon ni Mia. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Dahil ako ang inyong mayor. Tsaka yun naman talaga ang aking tungkulin. Kaya huwag kayong mahihiya. Muling wika ni William. Nako, maraming salamat po kung ganon. Kakapalan ko na po ang mukha ko, Mayor. Baka pwede pong humingi ng konting tulong para sa pagpapagawa ng bahay ng aking anak. Nakikituloy lang po kasi sila dito sa bahay ko. Wika ni Nanay Jazz. Napatango na lamang ang mayor at naglabas ng pera. Ito ang 5,000. Pambili ng mga materyales sa bahay na ipapatayo ng anak mo, Aling Jazz. Kapag kulang pa ay magsabi lang kayo sa akin. Kamusta naman ang bata sa sinapupunan mo, Mia? Kapag may kailangan ka, magsabi lang kayong mag-asawa. Wika ni William. Napatango naman si Mia sa sinabi ng mayor. Sobra-sobra na nga po yung binigay mo sa amin, Mayor. Tsaka, nakabili na din po kami ng mga nireseta sa akin ng doktor. Mahina daw po ang kapit ng bata sa akin eh. Tugon ni Mia. Ganun ba? O siya. Dito na ako at dumalaw lang naman ako. Ingatan mo ang anak mo, Mia.
dahil biyaya yan. Muling wika ni William. Bago ito tuluyang umalis, hinawakan pa nito ang tiyan ni Mia. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mayor. Malaking bagay po itong binigay mo sa amin. Pagpapasalamat ni Nanay Jazz. Walang anuman, Aling Jazz. Alagaan niyo ang apo niyo dahil biyaya yan. Dito na po ako. Maraming salamat sa malugod ninyong pagtanggap. Tugon ng Mayor. Matapos makapagpaalam ay dali-dali na itong umalis. Aba, ano kayang nakain ni Mayor? Bakit napakabait nun? Tignan mo't nabigyan pa tayo ng 5,000. Nakakapagtaka lang. Wika ni Nanay Jazz. Baka naman po nagpapalakas kaya ganun. Pero ang pinagtataka ko po, bakit palagi niyang sinisingit yung magiging anak namin? Tanong ni Mia. Baka mahilig lang sa bata si Mayor. Balita ko walang naging anak si Mayor. Siguro nangungulila sa bata. Bueno, may panggawa na kaya naman magkakaroon na kayo ng sariling bahay. Salamat kay Mayor. Ngayon pa lang swerte na yung apo ko. Kaya dapat nating ingatan talaga yan. Tugon ni Nanay Jazz. Napangiti na lang si Mia sa sinabi ng binan. Ilang sandali pa nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang babae. Kaya naman kagad itong pinahiga sa kama at pinagbalat ng prutas. Pagka-uwi ni Jonas sa tahanan, kagad namang binalita ni Nanay Jazz ang mga nangyari. Bakit po ninyo tinanggap yung binigay ni Mayor? Baka mamaya isipin nun sa kanya tayo umaasa at mukha tayong pera. Wika ni Jonas. Sayang naman kasi 'di ba? Kung tatanggihan ko, malaking tulong ito sa inyong mag-asawa. Pampagawa ng bahay niyo. At isa pa, siya naman ang kusang nagbigay. Nagpasaring lang ako. Tugon ni Nanay Jazz. Kahit nanay, hindi ba kayo nagtataka kung bakit bigla na lang lumapit sa atin si Mayor? Samantalang noon hindi man lang tayo pinapansin yan. Wika ng binata. Hayaan mo na lang, mahal. Alangan namang ibalik pa ni nanay yung bigay ni Mayor nakakahiya yun. Tsaka anong iisipin ni Mayor William, di ba? Sabat ni Mia. Napabuntong hininga na lamang si Jonas at wala naman itong magagawa. Dahil natanggap na ni Nanay Jazz ang pera. Kinabukasan, lumiban sa trabaho si Jonas upang bumili ng mga materyales sa pagpapagawa ng sariling tahanan. Paggawi nito, naabutan niya si William sa kanilang tahanan. May dala itong pagkain at prutas para sa asawa. O Mayor, napadalaw ka po ata. Maraming salamat nga po pala sa binigay mo kay nanay kahapon. Nakabili na po ako ng mga materyales. Wika ni Jonas. Wala yon. Masaya akong makatulong sa mga nasasakupan ko. Medyo may pinagdadaanan lang ang pamilya ko noong mga nakaraang buwan. Kaya naman hindi ko nagampanan ang pagiging mayor ko. Pero ngayon, inuumpisahan ko ng bumawi. Tugon ni William. Ganun po ba? Kaya po pala hindi ka nagpapakita noon dito sa baryo? Dahil may pinagdadaanan po ang pamilya niyo?
Sabat ni Mia. Oo, ganun na nga. Namatayan kasi kami. Yung tatay ko ay pinatay. Kaya naman hindi naging madali ang lahat para sa amin. Tapos sumunod naman ang kapatid ng asawa ko. Kaya naman ang dami naming pinagdadaanan. Tugon ni Mayor. Natahimik naman ang pamilya lalo na si Jonas. Dahil wala pa rin itong tiwala sa Mayor. Gayong hindi niya alam ang tunay nitong pinagdadaanan. Ang daming pagsubok pala na kinakaharap ng pamilya niyo, Mayor. Wika ni Nanay Jazz. Kinaya naman naming malampasan kahit na mahirap. O siya, dito na muna ako. Aalis na ako at baka hinahanap na ako ng misis ko. Tugon ni Mayor. Napatango naman ang mga ito at umalis na ang Mayor sa lugar. Umpisahan ko nang ayusin yung matitirahan natin, mahal ha? Nang hindi na natin kailangan makipagsiksikan dito sa bahay ni nanay. Wika ni Jonas. Kita mo na. Kung hindi ko tinanggap yung pera may pangpagawa ka ba ngayon? Wala. Kaya mas mainam ang ginawa ko. Tugon ni Nanay Jazz. Kawawa naman pala sila, Mayor, no? Dalawa sa pamilya nila yung pumanaw. Kaya siguro hindi niya naayos yung plataporma niya noon. Wika ni Mia. Sus, hindi lahat ng sinasabi ni Mayor dapat nating paniwalaan. Wala ngang nakakaalam nung nangyari. Anong malay natin kung nagsasabi ba siya ng totoo? Huwag nga kayong papakatiwala. Madalas ang demonyo nagpapanggap na anghel. Yan ang palagi niyong tatandaan. Tugon ni Jonas. Natahimik na lamang ang dalawa dahil meron namang punto ang sinabi nito. Matapos ang pag-uusap na yon, inumpisahan na ni Jonas ang paggawa ng tahanan. Construction worker ang trabaho ni Jonas. Kaya naman hindi na ito nahirapan na gawin ang kanilang magiging bahay. 2 araw ang ginugol ni Jonas sa pagpapatayo ng tahanan. Dali-daling lumipat ang mag-asawa. At kahit papano, nakaipon ng sariling gamit ang mga ito. Sa tuwing sasahod sa trabaho, hindi nakakalimutan ni Jonas na magbigay sayna. Patuloy pa din sa pagdalaw si William sa tahanan nila Jonas. Kahit nakalipat na ang mga ito sa bagong tahanan. Isang araw habang nagtatrabaho ay bigla na lamang kinutuban ng masama si Jonas. Hindi nito alam kung bakit ngunit ng araw na yon. Umuwi ito ng tahanan upang tignan ng asawa. Pagkarating sa labas ng bahay, nakita nito ang motor ni William kaya naman bahagya itong nagtaka. Pagkapasok, naabutan ni Jonas si William na hinihimas ang tiyan ng asawa. Ngunit naroon naman si Nanay Jazz. O mahal, uwian niyo na? Ang aga pa. Tanong ni Mia. Hindi pa namin uwian. Sumama kasi yung pakiramdam ko kaya umuwi kaagad ako. Tugon ni Jonas. Ngunit ang totoo, kinakabahan ito at nag-aalala para sa asawa. Naku, ganun ba? Uminom ka kagad ng gamot, mahal. Mahirap pa namang magkasakit. Wika ni Mia. Dali-dali itong tumayo at kumuha ng makakain ng asawa. Dito na nagpaalam si William. Aalis na po ko, Aling Jazz.
Napadaan lang talaga ako at hinatid ang mga prutas. Dumaan kasi ako sa palengke. Tapos naalala kita, Mia. Kaya naisipan kong dalhin sa'yo. Ideya din yon ng asawa ko. Pakainin mo din si Jonas nang hindi tumuloy ang lagnat. Wika ni William. Matapos magpaalam ay dali-dali na itong umalis. Kaagad namang kinain ni Jonas ang pagkain na hinanda ng asawa. Napapadalas yata yung pagdalaw ni Mayor dito sa atin eh. Baka mamaya pagsilosan ka mahal ng asawa nun. Wika ni Jonas. Abay, narinig mo naman yung sinabi ni Mayor kanina, di ba? Asawa niya mismo yung may ideya nun. Tugon ni Nanay Jazz. Oo nga naman, mahal. Tsaka sa ganda ng asawa ni Mayor, wala pa ako sa kalingkingan nun. Dagdag ni Mia. Mas maganda kung umiwas ka na lang. Tsaka ang pangit tignan no. Lalaki siya tapos hinahawakan ng tiyan mo. Tugon ni Jonas. Nagsiselos ka ba, mahal? Huwag ka nang magselos dyan, ano ka ba? Tsaka nandito naman si nanay eh. Kaya hindi mo kailangang mag-isip ng masama, no? Wika ni Mia. Hindi na lamang nagsalita pa si Jonas. Dahil alam niya na hindi naman siya mananalo sa asawa. Nagpahinga na lamang ito. Habang si Nanay Jazz naman, umuwi muna ng sariling tahanan para mag-asikaso. Hanggang sa mag-anim na buwan na ang tiyan ni Mia. Patuloy pa din sa pagdalaw si William sa tahanan. Kung minsan ay kasama pa nito ang asawa. Nagtataka naman si Jonas dahil hindi naman sila malapit sa pamilya ng mayor. Gayunpaman, hindi na lamang nagsalita pa si Jonas dahil wala naman siyang nakikitang mali. Hanggang sa sumapit ang gabi. Mahal, naririnig mo ba yun? Kakaiba yung tunog tsaka parang napakaalinsangan naman ngayong gabi. Wika ni Mia. Nakita naman ni Jonas na pinagpapawisan ng asawa. Kaya kagad niya itong pinaypayan. Baka kuliglig lang yun, mahal. O kaya ko, wag mo na lang sigurong pansinin. Wika ni Jonas. Mahal, ang init talaga. Parang naninigas yung tiyan ko. Tsaka, hindi ako mapakali. Sumasakit ng sobra yung balakang ko. Muling wika ni Mia. Dito na naalarma si Jonas. Dali-dali nitong pinaupo ang asawa at pinaypayan. Dahil namumuo na ang pawis sa noo. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang kumalabog ang bubungan. Nagawa lang sa dahon ng niyog. Kitang-kita ng mag-asawa na tila may bumagsak. Kaya namang kagad itong nilabas ni Jonas bitbit ang itak. Kung may aswang man dito, huwag kang magkakamaling magpakita sa akin eh. Hindi ako mag-aalinlangan na patayin ka. Sigaw ni Jonas. Narinig naman ni Nanay Jazz ang sigaw ng anak. Kaya napalabas ito. Pati ang iba pa nilang mga kapitbahay. Nakita ko kanina na may malaking aso nakatayo sa labas ng bahay niyo. Binato ko pa nga eh. Dahil namumula mga mata. Wika ng kapitbahay. Baka naman aswang yun, anak. Nasaan si Mia? Dapat hindi mo iniiwan ang asawa mo. At baka di mo mapansin. Wika ni Nanay Jazz.
Dali-dali namang lumabas ng tahanan si Mia. Bigla na lamang itong nawala ng malay. Dinala sa pagamutan si Mia ngunit gaya ng una. Iyon pa din ang sinabi sa kanila ng doktor. Binigyan muli ng bagong reseta si Mia at dito na nagsalita si Jonas. Buhat nang lumapit sa atin niyang si Mayor. Nangyari sa iyo mga bagay na to ah. Hindi kaya si Mayor William yung aswang na yon? Tanong ni Jonas. Magdahan-dahan ka nga sa mga salitang binibitawan mo. Wala kang ebidensya. Kaya huwag kang magbintang tsaka napakabait sa atin ni Mayor. Paano mo naman nasabing siya ang umaaswang sa asawa mo? Tugon ni Nanay Jazz. Magpatingin ka kaya Mia kay Mang Oliver. Magaling namang gagamot yun. Kaya panigurado, makikita niya kung ano ba yung nangyayari sa'yo. Mungkahi ni Jonas. Dali-dali namang sumang-ayon si Mia. Kaagad nagpunta ang mga ito sa tahanan ni Mang Oliver. Kilalang magaling na albularyo at manggagamot sa lugar. O sige, pasok kayo. Napakalaki na pala ng tiyan mo, Mia. Anong meron at nagpunta kayo dito sa bahay ko? Tanong ni Mang Oliver. Pakiramdam ko po kasi inaasbang itong si Mia eh. Kaya naman napagpasyahan kong magpunta kami dito para magpatingin sa'yo. Tugon ni Jonas. Abay normal lang na aswangin ang asawa mo dahil buntes. Pero delikado para sa mag-ina mo. Lalo na't mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya. Muling wika ng matanda. Ang ibig sabihin po, inaaswang talaga ang asawa ko? Tanong ni Jonas. Oo Jonas, kilala niyo ang umaaswang sa asawa mo. Pero hindi ko maaaring sabihin sa inyo kung sino. Ito iha, isuot mo ang pulang korales. Bibigyang proteksyon kanyan ngunit hindi yan pang matagalan. Dahil mataas na uri ng aswang ang gumagambala sa inyo. Heto Jonas, kunin mo ang buntot pagi at habak de bala. Magagamit mo yan upang labanan ng aswang kung sakaling pasukin kayo sa inyong bahay. Tugon ni Mang Oliver. Kaagad namang tinanggap ng binata ang mga binigay ng manggagamot. Wala namang binayaran ang mag-asawa sa matanda. Matapos ang araw na yon, isang linggo din na hindi nagpunta si William sa tahanan ng mag-asawa. Malakas ang kutob ni Jonas na ang mayor nga ang aswang na tinutukoy ni Oliver. Isang gabi, muling may kumuluskos sa bubong ng bahay ng mag-asawa. Kaya namang kagad kinuha ni Jonas ang itak. Sinundot ang parte ng bubong nila na tila may nakaapak. Laking gulat ng mag-asawa nang makita ang dugo na umaagos mula sa bubungan. Kasunod ang tila pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa likuran ng tahanan. Dali-dali lumabas si Jonas dala ang buntot pagi. Nakita nito ang isang malaking aso na tumakbo palayo sa bahay. Habang papalayo, kitang-kita niya na nagbabago ng anyo ang nilalang. Naging tao ito ngunit hindi nakita ni Jonas kung sino yon. Kinabukasan, hindi pa din nagpupunta si William sa tahanan. Kaya naman mas tumibay ang hinala ni Jonas na tama ang hinala. Ngunit makalipas ang isang buwan, muling dumalaw si William sa tahanan ng mag-asawa. Wala itong sugat o peklat man lamang kaya naman nagtaka ito.
Gumiti si William kay Jonas. Ngunit hindi niya ito pinansin at dali-daling pumunta ng silid. Kaya naman nung umalis ang mayor, kinausap ni Mia ang asawa. Mahal, anong problema mo? Bakit parang galit na galit ka kay Mayor? Tanong ni Mia. Hindi lang talaga malis ang masamang kutob ko dyan kay Mayor eh. Hindi mo naman ako masisisi. Dahil gusto ko lang ingatan kayo na magiging anak natin. Tugon ni Jonas. Napailing na lamang si Mia at sa halip na makipagtalo sa asawa, hindi na lamang sumagot ang dalaga. Malapit ng mga anak si Mia ng mga oras na yon. Mas lalong napapadalas ang pagdalaw ni William. Naikinagalit naman ni Jonas ngunit hindi na ito nagpapahalata. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Pasado 2:00 na madaling araw ng mga oras na yon. Kasagsaga ng pagtulog ng mag-asawa ay bigla na lamang narinig ni Jonas ang ingay ng baboy sa labas ng tahanan. Kaya dali-dali itong lumabas. Ngunit wala siyang nakita hanggang sa bigla na lamang tumili si Mia. Kaya naman pumasok si Jonas at dito nakita ang malaking ibon na pilit lumalapit kay Mia. Ngunit dahil sa habak na suot ng babae, hindi nito magawang makalapit. Kaagad na hinataw ng buntot pagi ni Jonas ang ibon. Ngunit nakaiwas ito at naging malaking pusa. Kinalmot nito sa mukha si Jonas. Pilit na kinakagat ngunit naiharang ng lalaki ang hawak na itak. Kaya nasugatan ang pusa. Napaatras ito at kagad hinataw ni Jonas ng buntot pagi. Hanggang sa bigla itong bumalik sa tunay na anyo. Pakiusap, huwag niyo akong papatayin. Bibigyan ko kayo ng pera tuwing sasapit ang 2:00 na madaling araw. Huwag niyo lang akong tutuluyan. Pakiusap ni William. Sabi ko na nga ba eh, ikaw yung aswang eh. Tama nga ang hinala ko. Tugon ni Jonas. Hahampasin pa sana nito ang aswang. Ngunit kagad itong pinigilan ni Mia. Sumang-ayon naman ang asawa sa nais ni William. Bibigyan ko kayo ng pera, pero wag niyong ilalabas ang aking sikreto. Dahil mamamatay ang pamilya ko, Jonas, kapag nalaman ng lahat ang pagkatao ko. Pagmamakaawa ni Mayor. Sumang-ayon ang mag-asawa. Mula ng araw na yon, sa tuwing sasapit ang 2:00 na madaling araw, may perang nauhulog sa bubungan ng bahay ng mag-asawa. Ginamit yun nila Jonas upang mapaganda ang buhay. Hanggang sa lumipas ang 10 taon. 4 na ang anak nila Jonas na mga sandaling yon. Isang araw ay nagbakasyon ang mag-ina nito sa probinsya. Naiwan si Jonas sa tahanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil lumaki na ang ulo ng lalaki. Nakipagyabangan ito sa mga kaibigan. Nasabi nito ang sikretong nakipagkasundo sila sa aswang. Makalipas lamang ang ilang oras, nakatanggap ng tawag si Jonas mula sa biyenan. Sinabi nitong naaksidente sila Mia at ni isa sa mag-iina. Walang nakaligtas. Napaluhod na lamang si Jonas sa kakaiyak. At dito lamang napagtanto kung anong dahilan ng pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Ito ay dahil sa kasunduan sa aswang.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ramos. Walang eksaktong taon. Mambusaw, Iloilo. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ni Ramos. Ngunit halos lahat ng pwedeng trabaho, ginawa na niya alang-alang sa pamilya. 6 ang anak ni Ramos. Kaya upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya, nagdodoble kayod si Ramos lalo pat buntis muli sa pang-7 anak ang asawa. Ramos, paubos na naman ang pangkonsumo ng mga bata. Sa susunod na linggo, bayaran na natin sa matrikula ni Ruby. Masisimot na naman tayo. Sana pagkatapos ko manganak, payagan mo na akong magtrabaho. Hindi na talaga sasapat ang kinikita mo sa araw-araw eh. Wika ng asawa na tawagin na lang natin sa pangalang Kore. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala. Kaya natin yan. Malapit na din naman ang anihan eh. Kaya huwag kang masyadong mabahala ha. Kore, salamat dahil ikaw ang asawa ko. Tugon ni Ramos. Sus, nang bola ka na naman. Paano ba naman ako hindi mababahala, Ramos? Sa mga susunod na araw, wala na naman tayong ipapabaon sa mga bata. Ibebenta ko na muna yung 2 sako ng bigas ha. Aabot pa naman sa atin yung matitira hanggang sa susunod na anihan eh. Wika ni Kore. Wala namang nagawa ang asawa. Hindi naman nagugutom ang pamilya. Ngunit salat talaga sa salapi. Nag-aayos siya ng higaan ng araw na yon dahil nasira ang gamit nilang mag-asawa. Habang abala sa pagpukpok ng kawayan, napukaw ang atensyon niya ng isang maliit na kabute. Narinig niya na may tinig na tumatawag sa kanya. Tinigil niya ang ginagawa at nilapitan. Biglang may kung anong gumagalaw na nakapatong sa kabute. Kinurap-kurapan niya ang mga mata habang nagtataka sa nakikita. May sobrang liit na nilalang na nakaupo sa kabute. Hindi naman natakot si Ramos dahil mula pagkabata ay sanay na ito sa mga kakaibang nilalang. Hanggang sa may kung anong bumulong sa kanya na ilapit ang daliri sa tapat ng kabute. Lumundag naman ang nilalang paakyat sa daliri. Kaunting description lamang sa nilalang. Mukha itong pinaghalong baboy at aso. May maliit na sombrero. Sobrang liit at tila sanga ng halaman kung titignan sa malayuan. Pagpasensyahan mo na kaibigan kung maingay ako ah. Nagambala ba kita? Patawad ah. Wika ni Ramos sa nilalang. Walang problema, kaibigan. Nagising mo lang ang mahimbing na tulog ko. Pakiusap. Alam kong mas nauna ka sa lugar. Pero kung mamarapatin mo, hihingi lang sana ako ng espasyo sa silid na ito para sa karyan ko. Ako nga pala si Eloy. Matagal na kaming naninirahan dito sa bahay mo. Natutuwa kami dahil matiwasay ang palasyo mo, Ginoo. Tugon ng nilalang. Sa pagkamangha sa duwende, nilapag niya ito sa ibabaw ng ginagawang papag. Kasing haba lamang ito ng pako na numero 2. Ngunit madaldal ang duwende. Nakipagkaibigan ito sa kanya at nanghingi pa ng kwadradong espasyo sa kwarto ng pamilya. Sa pagpapatuloy ng kwento, inusog niya ang ginagawang papag. Namangha na may punso na palang nakaumbok sa gilid mismo ng haligi ng kwarto.
5 maliliit na lupa. Description lamang sa tahanan ni Ramos. Isang palapag lamang ito na hindi sementado. Yari sa kawayan at nipa na may 3 dibisyon. Kusina, kwarto ng mga bata at kwarto nilang mag-asawa. Hindi malapit sa mga kabahayan dahil napapalibutan sila ng palayan. Nagpa siya itong ilipat sa kwarto kung saan walang sino man ang makakakita. Ayon din ito sa kahilingan ng mga nilalang. Lumipas ang mga araw. Naging maayos ang pamumuhay ng pamilya. Hindi dahil nagsisikap si Ramos, kundi dahil nabiyayaan siya ng nilalang ng kaalaman na magagamit niya upang makatulong sa kapwa. Naging bantog na manggagamot si Ramos sa lugar. At maging mga karatig baryo ay nakikidayo na din para magpagamot sa kanya. Isang araw dumalaw ang tiyahin niyang galing Pang-Ahoy para lamang magpakonsulta sa namamagang tuhod. Dong, matagal na akong hindi nakakalakad. May kung anong bukol na tumubo sa tuhod ko. Kung maaari sana, matukoy mo kung ano ito. Nagpakonsulta na ako sa ilang doktor. Ang sabi lang sa akin cancer daw sa buto ang sakit ko. Wika ng tiyahin na tawagin na lang natin sa pangalang Lusing. Huwag po kayong mag-alala, tiya. Titignan ko kung anong magagawa ko. Sa ngayon, sige po, dumito na muna kayo. Ikaw lang po sana. Siguro na ang bahala ng kakailanganin mo, tiya. Papasundo na lang po kita sa kanila kapag tapos na ang gamutan. Tugon ni Ramos. Dali-dali namang pumayag ang tiyahin. Para sa proteksyon ng tahanan, gamit ang mga katagang binubulong ng nilalang sa kanya. Kumuha siya ng kamangyan at kung ano-anong mga dahon na iniaabot ng nilalang. Gamit ang baon ng nyog na hindi tuyo. Nilagyan niya ito ng kung anong mga damo kasama ang nagbabagang uling. Unti-unti niyang nilagay ang sangkap para sa pausok habang nililibot ang buong tahanan. Nang matapos kumuha ng pangsaklob sa tiyahin, sinukob niya ito. Paglipas ng ilang minuto ang namamagang tuhod ng tiyahin ay biglang may mga naglabasang insekto. Isa-isang pumapasok ang mga ito sa bao na pinapausukan. Hinawakan niya ang tiyahin na nanginginig habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tiya, pakiusap huminahon ka. Nandito lang ako. Gagaling ka at maniwala ka na bukas. May himala na mangyayari sa buhay mo. Makakalakad kang muli. Pangako ko yan sa'yo. Wika ni Ramos sa tiyahin. Diyos ko, mahabaging langit. Ramos, saan galing ang mga yan? Hindi ako makapaniwala. Tanong ni Kore. Mahirap man paniwalaan pero galing ito sa taong nang barang sa kanya. Ayaw pa rin pala nila tumigil, Tia Lusing. Alitan pa rin ba ito ng lupa? Anong gusto mong gawin sa gumawa nito sa'yo? Nasa iyo po ang pagpapasya. Wika ni Ramos. Oo, Dong. Hinati na namin ng nanay mo ang natitirang lupa. Hanggang ngayon, kinakamkam pa rin ng mga pinsan namin. Mabuti malayo ang parte niyo sa gulo. Dahil mas pinili niya ang mas maliit. Ano nang gagawin ko, Dong? Bibitawan ko na lang ba? Pero pamana pa yun ng mga magulang namin. May magagawa pa tayo para mabalik sa kanila. Tugon ng tiyahin. Sa ngayon, tiya, mas gugustuhin ko pong bitawan nyo na lang. Magulo ang mga taong yun eh. Mabibigyan po kita ng lunas at proteksyon sa ngayon pero
Hindi ako pinapahintulutan ng gabay ko na gumanti o magbigay ng sumpa eh. Sana maunawaan niyo po ako. Matutulungan ko po kayo sa paglilipat nang hindi na po kayo magambala pa ng mga sakim. Muling wika ni Ramos. Napatango na lamang ang tiyahin. Natigil ang usok at guminhawa na ang pakiramdam na matanda. Dinala ni Ramos ang bao sa pinto ng mga nilalang. Tanda na nagtagumpay siya sa ginagawa. Kapalit ng bao, isang likido na kulay berde. May kung anong boses na gumagabay sa kanya para sa mga gagawin. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unti nang nakatayo ang tiyahin. Tuluyan na nitong binigay ang lupa sa mga sakim at nagpakalayo-layo upang makaiwas sa gulo. Ngunit hindi pa rin maiwasan ng mga taong magtaka kung bakit naging manggagamot si Ramos. Halos araw-araw may nagpapagamot sa kanya. Ultimo hika at lagnat ay pinapakonsulta na kay Ramos. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ako gagaling. Ibinigay ko na sa mga sakim ang lupang kinakamkam nila. Hindi ko naman ikakayaman yon. Baka sa mga susunod na mga araw, kasama ang tiyuhin mo, susunod kami sa mga pinsan mo sa Canada. Ayaw ko na din ng gulo kagaya ng nanay mo. Pagpapaalam ni Tia Lusing. Naging maayos na manggagamot si Ramos. Hindi ito naniningil sa mga napapagaling. Ngunit kusa namang nagbabayad ang mga tao. Sa pangkasalukuyan, lumawak na ang punso at umabot na sa buong kwarto ng tahanan. Para na din sa proteksyon ng lahat. Pinasarado nila ang kabuuan ng lugar. Ngunit sa kasamaang palad, maagang na maalam itong si Ramos sa edad na 57. Binawian ito ng buhay dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit. Madaming sabi-sabi na nagtampo ang nilalang na gabay. Dahil malaki na ang binibigay na pera ng mga nagpapagamot sa kanya. Ngunit bago naman ang lahat, napatapos niya muna ang mga anak sa kolehiyo maliban sa bunso. Dahil ito ang kasakasama niya pag nadayo sa ibang lugar. Na maalam ito sa hindi matukoy na sakit ng mga doktor. Labis-labis ang dalamhati ng pamilya ngunit wala namang nagawa kundi tanggapin na lamang ang mga nangyari. Sa pangkasalukuyan, wala sa mga anak ang kagaya sa kanya. Wala sa kanilang nakakaalam kung paano nakakapanggamot ang ama. Gayong wala naman silang nakikita na kung ano sa bahay. Maliban sa tumataas at lumalawak na punso. Tanging pinapanatili lamang ng pamilya ang pag-aalay ng mga pagkain. Lalo ang mga prutas na madalas ialay ng namayapang ama. Gumawa din sila dito ng maliit na altar. Doon nilatag ang abo ni Ramos. Sa ilang taon ng pagkawala ng minsang kinikilala sa lugar na batikang manggagamot, patuloy pa din siyang inalala ng mga anak. Kung ano man ang misteryo sa pagpanaw niya, isa lamang ang pinanghahawakan ng pamilya. Na si Ramos ay huwarang ama at mapagmahal sa pamilya. Kaya ito nabigyan ng biyaya ng duwende. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pugak. Taong 1979. Probinsya ng Albay. Ang pamilya ni Pugak ay isa sa mga tinitingalang tao sa baryo. Dahil ang tatay niya ay isang konsehal
Samantalang ang nanay naman ay isang guro. Sa edad na 17 gulang, sinanay na ito ng ama sa pamamalakad ng palayan dahil siya ang nag-iisang anak na mag-asawa at ito ang sasalo pagkatapos mag-aral. Tuwing Sabado at Linggo, kasama ni Pugak ang tiyuhi na si Mang Lido papunta sa palayan. Madalas sila mismo ang tumutulong sa mga magsasaka sa pagtatanim. Wala kang maririnig na reklamo sa binata at sanay din ito sa mga gawain. Kahit may kaya sa buhay. Isa sa mga alituntunin nila sa tahanan, huwag ituring ang sarili na mayaman. Likas ding mabait at masayahin si Pugak. Kaya madali siyang pakisamahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga si Pugak sa palayan, biglang lumapit si Moises. Kaedad lamang ng binata. Mahaba ang buhok at kung hindi mo titignan ng malapitan, mukha itong babae. Maamo ang mukha pero matikas ang pangangatawan. Magandang araw ho. Kayo po pala yung anak na may-ari nitong palayan? Wika ni Moises. Oy, paano mo naman nalaman? Tugon ni Pugak. Dyan lang po kasi ang bahay namin, no. Madalas po, dito din ako tumatambay. Narinig ko lang ho ang usap-usapan na kayo ang anak ni Konsehal. Wika ni Moises, habang tinuturo ang kaliwang parte ng palayan. Nadaanan papasok sa kagubatan. Pagkatapos ng tagpong yon, naging magkaibigan ang dalawa. Madali lang silang nagkasundo dahil nasa parehas ang edad. At laging pinupuntahan ni Moises si Pugak sa palayan. Tanghaling tapat noon, nangyayain ni Moises si Pugak na kumain sa kanila. Kaagad naman itong pumayag at nagsimula ng maglakad. Habang naglalakad, biglang napatanong si Pugak. Malayo pa ba tayo, Moises? Pakiramdam ko nasa dulo na tayo ng gubat eh. Tanong ni Pugak. Malapit na. Pagdating natin sa puno ng nyog, doon na mismo yung bahay namin. Tugon ni Moises. Nang makarating si Pugak sa tahanan ng kaibigan, namangha ang binata. Payak ngunit malinis ang mismong tahanan. Malinis ang bakuran at napapaligiran ng mga puno ng nyog at presko. 4:00 ng hapon. Sinamahan ni Moises si Pugak pabalik sa palayan para makasama niya si Mang Lido pauwi. Habang naglalakad, biglang nabanggit ni Mang Lido ang tungkol kay Moises. Aba, kaibigan mo pala si Moises, no? Tanong ni Mang Lido. Opo eh. Paano niyo po nalaman ang pangalan niya? Tugon ni Pugak. Matagal nang usap-usapan dito sa baryo. Naaswang daw yung pamilya ni Moises. Wika ni Mang Lido. Hindi na nagsalita pa si Pugak. Dahil kahit papano, naniniwala naman siya sa mga kwentong aswang. Ngunit para sa kanya, hindi yon magiging dahilan para layuan niya si Moises. Dahil ito lamang ang tanging kaibigan sa palayan. Hanggang sa dumating ang araw ng Sabado, muling sumama si Pugak kay Mang Lido papuntang palayan. Ngunit hindi siya tumulong sa pagsasaka. Bagkus mag-isa itong pumunta sa tahanan nila Moises. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan, dali-dali nitong tinawag ang pangalan ni Moises. Moises!
Moises! Si Pugak to! Nandito ako! Wika ni Pugak habang patuloy sa pagkatok sa pintuan. Dali-dali namang lumabas ng tahanan si Moises. Pagkapasok ng dalawa sa tahanan, bigla na lang napawika si Pugak. Moises, tanong ko lang pala, bakit parang wala dito yung mga magulang mo? Hindi ko sila nakita kahit nung kumain tayo dito nung nakaraan eh. Tanong ni Pugak. Nagbabakasyon kasi sila sa Samar eh. Sa Makalawa pa yung uwi nila. Tugon ni Moises. Hindi naman na nagtanong pa si Pugak. Maghapon na lamang silang nagkwentuhan, naglaro at kung ano-ano pa. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, biglang may nilabas na kapirasong kahoy si Moises at baldeng walang laman. Bigla nitong hinampas ang balde ng paulit-ulit. Laking gulat ni Pugak nang biglang may dumating na buhaya at ibon. May kung anong hinagis si Moises sa mga ito. Ngunit wala namang makita si Pugak dahil wala namang laman ng balde. Napabulong na lamang ito sa sarili. Ano bang ginagawa nito ni Moises? Wala naman siyang binibigay eh. Nang matapos sa ginagawa ang kaibigan, hindi naman nagtanong pa si Pugak. Nagpatay mali siya na lamang dahil baka magalit pa si Moises kung sakaling makikiusyoso. 7:00 ng gabi nagpaalam na si Pugak sa kaibigan. Nang uuwi na ang binata, nagtaka ito sapagkat hindi nagboluntaryo si Moises na ihatid siya palabas. Ngunit hinayaan niya lamang ito at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Habang nasa kalagitnaan ng gubat, nakarinig siya ng sari-saring ingay ng mga hayop. Nangingibabaw dito ang ingay ng uwak. Pinagmasdan niya ang paligid. Ngunit wala naman siyang nakikitang kahit anong uri ng hayop. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. At nang naisipang tumingala, may nakita siya na napakalaking ibon. Tinignan niya itong mabuti at nang makita ng malinaw, nabatid niyang ito ang ibon kanina sa tahanan ni Moises. O kaibigan, ihatid mo ba ako sa bahay? Wika ni Pugak. Dumaan ito ng palayan para tignan kung naroon pa ba si Mang Lidor. Ngunit wala ng tao sa lugar. Ipinagpatuloy niya ang pagtahak pauwi ng tahanan. Ngunit hindi siya iniwan ng ibon. Bibigkasin pa lang sana niya ang salitang salamat nang biglang lumipad ang ibon ng napakabilis papalayo. Gumiti na lamang siya sapagkat alam niya sa sarili na ang ibong naghatid sa kanya ay alaga ng kaibigan. Hindi naman ito nakaramdam ng kahit anong takot. Alam niya na mabuting tao si Moises. Kinabukasan, ikwinento niya kay Mang Lido ang lahat ng nangyari sa tahanan ng kaibigan. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, Tiyo. Wala namang laman yung balde pero meron siyang tinatapon mula doon. Salaysay ni Pugak. Sigbe ng tawag sa mga hayop na yung Pugak. Tugon ni Mang Lido. Paano pong sigbin? Ang nakita ko po, malaking ibon at buhaya eh. Muling tanong ng binata. Garon talaga ang sigbin, Pugak. Yung balde naman, may laman talaga yun pero hindi nga lang makikita ng mga normal na tao. Tugon ni Mang Lido.
Dito lang naintindihan ng binata ang tunay na katauhan ni Moises. Ngunit kagaya pa din ng paniniwala, hindi niya ito iniwasan at mas lalong naging bukas pa ang kaisipan sa ibang nilalang. Sa kasalukuyan, matanda na itong si Pugak at namamalakad pa din ng palayan. Halos 40 taon na din ang nakalilipas magmula nang huling nakasama niya si Moises. Naniniwala pa rin ang matanda na hanggang ngayon ay buhay pa rin ito at kasama ang alagang Sigbin. Ngunit kahit matanda na, hinding-hindi pa rin niya malilimutan nang minsan itong nagkaroon ng kaibigan na mabuting aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyong ka lamang sa kwentong ito. Kapulutan sana ito natin ng aral na hindi lahat ng aswang ay kasamaan kagad ang kaakibat na dala. Maniwala pa rin tayo na sa kabila ng lahat, hindi imposibleng umiral ang kabutihan ng kahit anong nilalang. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.